Dalawa ang puso mga kaparmers. Ngayon pala ako nakita. Libre mga kaparmers. Wow, favorite ng ating mga alaga, lalo na yung ating mga RIR na dating na bago. Grabe, ang lakas nilang kumain nito. Dalawa yung puso mga kaparmers. Akitin ni Brad. Si Brad ang bahala. Ay, larang purod ha. Oh, sige na, sige na. Mga kaparmers, natumba yung puno ng pakol, yung puno ng saging natumba. Iwan ko kung hindi naputol yung puso. Dalawa pa naman yung puso, isang bunga. First time in the history mga kaparmers. Pakita mo, swerte ito mga kaparmers. Dadami yung ating mga alagang manok. Grabe no? Dalawa ang puso, isang bunga. Dahil mo dun. Ang daming libreng pagkain ng ating mga heritage mga kaparmers. Tara na, sakto na to. Ito yung normal na bunga ng pakol o saging na mayroong buto mga kaparmers. Isa lang yung puso. Iwan ko kung normal ba ito o hindi. Dalawa ang puso mga kaparmers. Sa lawahan ito mga kaparmers. Mayroon din siyang bunga na nagdidikit. Yung nagdidikit, normal lang yan. Pero yung dalawang puso, ngayon pala ako nakita. Nahulog pa si Brad nito, mga kaparmers. Daming pagkain ng ating mga heritage chicken. Dami naming grasya mga kaparmers. Tiba-tiba yung ating mga alaga ngayon. Dahan-dahanan Brad, baka maputol yung tali. Dahan-dahan bigla. Slowly but surely. Pero mabigat ha. Pag bumaba tayo dun, ikaw naman, masakit na yung ano ko, soldier of fortune. Alam niyo ba mga farmers, mayroong dumaan na nakamotor. Sabi siguro nun nababalaw na ata yung dalawa. Kahit yung saging na hindi kinakain, hinaharvest na nila. Yan ang hindi alam ng mga tao, na malaki ang tulong yan sa ating mga alaga. Ito na mga kaparmers, nilalagay na namin yung dingding. Katapos nito, flooring na at bubuhusan dito sa gilid.
tipid sa pako dahil yung pako namin ay nandito lang. Pagdating sa ilalim, yung kukontrol sa kanya is yung simento, yung buhos. Wala nang pako sa ilalim. Pag binangga ng baboy mga ka-farmers, wala akong problema dahil mayroong suporta. Sa iba mga ka-farmers, pato yung kinakatay para mas matibay yung pundasyon. Pero dito, sarili kong dugo ang inaalay, pawis, at konting stress. Pero pagkatapos, kaligayahan naman ng aming puso at nakakapagbahagi pa kami ng munting knowledge para sa ating mga kapwa ka-farmers. Ang tanong, paano tayo aakyat dito? Taas din pala. Grabe. Ay, minto sa pagdugo. Nadali ako ng kawayan mga ka-farmers. Pala. Tapos na mga ka-farmers, oh. Kahit sumayaw yung ating gagawing inahin na biik, ayos na ayos. Tatanggalin ko na yung aking sinilas mga ka-farmers. Mas mainam nararamdaman ko yung dumi, pagod at lahat mga ka-farmers. Mas nai-enjoy ko yon. Papantayin natin at sisiksikin. Flooring nila mga ka-farmers. Bukas yung bubong, dahil ngayon hapon na papakain pa tayo ng ating mga alaga. Ubutin tayo ng gabi dito, alam ko na yan. Tibay na mga ka-farmers, oh. Kahit 4 nga na baboy kasya, okay lang yan. Dahil pag nanganak yung aking mga inahin doon sa Barogo, transfer dito mga ka-farmers. Kahit mga anak lang ng 7, pero pag 10, mas mainam mga ka-farmers. Excited si Brad. Gusto ko agad tapusin. Bibigay ko lang mga ka-farmers yung ating saging na nakuha na 2 yung puso. Oops, relax lang, relax. Grabe, kapapa na. Binaba muna natin yung kanilang itlogan dahil wala tayong space. Bukas o sa susunod na araw, ayun, doon tayo gagawa ng mga iba't ibang kulungan para sa kanila. Enjoy kayo. Balik tayo sa ating ginagawang kulungan na bago. Habang kami ay nagpapala ng buhangin mga ka-farmers, meron kami nakita. Hindi namin alam kung anong itlog ito. Ito, kita mo nga. Binaon niya talaga yung itlog, oh.
Ito mga kaparmas, oh. Mahaba siya, oh. Basak natin. Medyo matigas siya mga kaparmas. Parang gumagalaw, ah. Ilang piraso? Bakit nasa ilalim ng lupa? Hindi kaya ito itlog ng turtle? Or itlog ng ahas? Pagbayawa kasi medyo malaki kalakihan, ito maliit. Ito mga kaparmas, oh. Kakaibang itlog. Sa araw na ito, nakita tayo ng saging na 2 ang puso. Ngayon naman, nakita tayo ng itlog na pahaba. Ganyan lang kalaki, 4 na piraso. Para malamihan natin anong gagawin natin. Ilagay siguro natin sa dito. Hayaan natin na mag-hatch. Kung dito niya inilagay, ibig sabihin sa pamamagitan ng buhangin, kaya niyang mag-hatch mag-isa. Lagyan natin dito. Lagyan lang natin ang buhangin. Malalaman natin yan kung mag-hatch mga kaparmers. Sa mga eksperto dyan, mga nakakaalam, paki-comment niya kung anong itlog ito. Dahil natatakpan siya ng buhangin, ganon din ang gagawin natin sa kanya. Aabangan natin sa susunod na mga araw. Wala naman tayo napansin na kakaiba dito or nakita na nilalang. Anong klase nilalang? Kung ahas ba or hangag. Ang tawag kasi sa turtle na maliit sa amin ay hangag. Ayan, dito lang muna ito. Isang simento lang mga kaparmers. At ilang sako yun ng buhangin? 15 na sako ng buhangin mga kaparmers. Isang sako ng simento. Okay. Isa pa? Grabe mga kaparmers, para tayong itik. Oh, sarap maglaro. Bago natin makamit ang tagumpay, kailangan muna pagdaan ng lahat. Yung malalaki na ba to? Doon ka muna. Wow! Parang lugaw mga kaparmers. Okay, latag na. Sige. Hindi na makakalusot yung aming gagawing inahin mga kaparmers. Mayroon kaming nakaback up na tapan. Dahil pag umulan, siya yung protekta para hindi masira yung ating flooring. Doon na parte, mababa yan. Dito medyo mataas. Dahil doon yung likod, doon tayo gagawa ng drainage papunta doon sa likuran. Para sa ating mga kaparmers na mga expert, ano ba ang masasabi nyo? Pasensya na ho kayo at kami ay wala po kaming karanasan pero gumagawa kami ng paraan para magkaroon. Ayan, malaking ba to? Ilang yan?
Mas maganda nga mataas dito ng konti para yung tubig papunta doon lahat. Yung ating hinalo mga ka-farmers, kinulang doon lang sa loob. Dito sa labas, bukas na lang yan ng umaga. Dahil hapon na, maghahanda pa tayo ng pagkain ng ating mga alaga. Saktong-sakto lang mga ka-farmers, inabutan kami ng ulan. Hindi na namin naipakita yung aming pag-finishing, yung loob. Makikita natin bukas kung titigas ba talaga. Pero kahit nga yung ilog mga ka-farmers, tumitigas kahit napakaraming tubig. Ito mga ka-farmers, ang kulang dito is bubungan na lang. Pero bukas ng umaga, pwede na natin mailagay yung ating biik dito. So natapos, ang pinaka-importante, kaya na natin mailagay dito ang ating biik. Kasi pinapakuha na sa atin. Nakakahiya kay Kuya Nick. Shout out. So ayan, ang ating achievement sa ngayong araw na ito. Ngayon naman, magpapakain tayo ng ating alaga. Let's go. Natutulog na yung ating mga alaga mga ka-farmers. Kanya-kanyang pisto. Pasensya na kayo at nabisi ang iyong tagalingkod. Tingnan mo. Itong mga native mga ka-farmers, hindi tama rin. Kahit gabi na, kakain pa rin sila. Actually mga ka-farmers, yung ating mga alaga, hindi yan gutom. Kasi, palagi yan meron tinutuka sila dito. Yung saging mga ka-farmers, na nakabitin natin, at yung Madre de Agua. Palagi yan meron. Pero itong ating mga native, walang kabusugan. Pati itong ating Muscovy duck. Pero yung ating mga RIR, ang lakas kumain ng saging mga ka-farmers, oh. Grabe. Yung patay, pinatay mo pa. Matirang matibay sa inyo. Ang pinakamatibay, siya yung magiging panalo bilang kalderita. Kahit 20 piraso lang mabuhay nito mga ka-farmers, ayos na. Ganda ng flashlight na nabili natin. Kaso hindi siya ganun ka quality, pero ayos na rin. 300 plus. Malapit-lapit 400. Ayaw na nilang bubaba. Natataman na siguro. Mga busog naman yan mga ka-farmers. Yung mga nandito sa unahan, sila yung mga native. Bumaba sila mga ka-farmers para kumain. Ayan, oh. Pati na rin yung Genya fowl. Bumaba sila. Masipag din kumain kahit gabi na. Bigyan ng tubig. Okay. Sige na at makauwi na tayo dahil gabi na. Itong tatlong RIR, masipag din kumain.
Allah, lakas siya kumain ng mga maliliit. Survival yan sila mga kaparmers.